presented by the class of grade 8 Prophet Ezekiel, featuring you live today. Now, and at this very moment, where all the latest and hottest chismes are in town. this is your first Kachika host, speaking Tito Don. And this is your second Kachika host, Tita Iya. Now serving hot chismis with different podcasters, coming at your table. Chika Minute Kaping Mainit! Good day mga kapanalig! Naririto na naman kayo at nakikinig sa aming pagbabahagi ng mabuting payo sa inyo na pwede nyong mai-apply sa panghabang buhay. Wow, panghabang buhay? Tama! Payong ina! Payong ina mo rin! Narito ang ating procaster ng segment 3 na sina Aling Reza at Aling Daguli. So, eto na nga, Aling Daguli. Ano maipapayo mo sa mga adik o nalulong sa droga? Ay, magandang tanong yan, Aling Reza. Kasi sa panahon natin ngayon, dumadami na yung mga taong nalulong sa droga o tinatawag na mga adik. Shala, totoo ka dyan, Aling Daguli. So, ayun na nga. Ano ba ang maipapayo mo sa kanila? My advice is, siguro isipin din nila yung mga loved ones nila. Kasi, if mahal talaga nila yung mga taong minamahal nila, willing sila magbago para sa mga tao na yun. If feel nila, yun na lang yung only solution para sa problema nila, well, hindi. Kasi, pwede nila i-distract yung sarili nila instead of using drugs or kahit anong ginagamit na pampahay. Pero 'di ba, hindi naman ganun kadali na maiwasan yung paggamit ng drugs. Lalo na nalulong na sila sa droga. They should na lang siguro. Serve God and change for the better. Hoy, totoo! Kasi once na i-try na nila yun, talagang ma-addict sila dun. Kabog, 'di ba? Ay, may tatanong ako sa iyo, Aling Reza. Ayusin mo ha. Ano yon? Nakahipa ka na ba? I mean, hindi naman sa... Hoy, ano bang klaseng tanong yan, Aling Daguli? Ano ba yan? Parang sarcastic question. Let me explain kasi ano ba. Oh, Gora na. Yung ibig kong sabihin sa hipak, na sinabi ko a while ago, tinatanong kita kung na-try mo na ba yung pagdi-drugs or something like that. Mema ka ba? Siyempre hindi. Mukha ba akong adik? Adik sa kanya, pwede pa. Huy, ang haro talaga ni Aling Reza. Pinag-uusapan natin dito about sa mga addict ha, hindi about sa bebe mo. Balik tayo sa topic, Aling Reza. Bakit ba sila nag-a-addict? Na-influensyahan ba? Masama naman talaga yung paggamit ng droga eh. Lalo na kung kaibigan na humikayat sa'yo. True. Ay nako, mapapayas ka na lang. Kasi minsan yung mga kaibigan mo, hindi mo pala alam masama na pala yung nai-influensya sa'yo, di ba? Kaya as long as maaga pa, try to avoid the people na nai-influensyahan ka lang naman ng masama. Basta always remember, andyan naman si God. Prioritize Him kesa sa ibang bagay. Palagi naman siyang nakikinig sa atin eh. Lagi rin niya tayong ginagabayan at all costs. Grabe naman, pwede na maging madre si Aling Reza. Dapat kasi pinipace out na yung mga ganiyang kaibigan na bad influence lang naman instead of good conduct. Kavag, pace out si ante mo. Of course, hindi pa pagabog ang payong ina. Pag-usapan naman natin kung paano tayo namamampalataya o paano natin ito pinapakita kay God. Para sa akin kasi is maraming mga explanation kung paano ito maipapakita ang pananampalataya. Isa na rito ang pagsisimba. Ngunit hindi lamang ito basihan na isa kang mananampalataya dahil marami kang mananampalataya kahit saan mo gustuhin. Dahil ang pananampalataya hindi nasusukat sa kung saan ka naroroon. Ang mahalaga, ginagalang mo ang Diyos, minamahal, sinasamba, isa ka nang mananampalataya. Yung iba nga nagmamadre para lang maipakita yung tunay na pagmamahal nila kay God eh. Ikaw ba, Aling Daguli, paano mo maipapakita kung paano ka mananampalataya? May papakita ko kung paano ako nananampalataya. Agree ako sa sinabi mong maraming pwedeng paraan na pagpapakita ng pananampalataya. Isa na dun sa pagiging faithful kay God. Tsaka, agree din ako sa iyo sa pagmamadre kasi pinapakita nila yung pananampalataya nila sa pamamaraan ng parang willing sila ibigay lahat para kay God. Kasi ganito yan, yung pagmamadre kasi, nasa sayo yan
kung willing ka na i-sacrifice yung sarili mo kay God. Yung ano ba, parang willing ka hindi mag-asawa. Parang ikaw, Aling Reza, pwede ka na magmadre. Ay, pwede nga ba mag-asawa yung madre, tsaka yung pare? Depende naman kasi if willing ka i-sacrifice ang sarili mo para lang makapag-focus ka sa paglalaganap ng aral o mabuting balita. Wala naman kasi sa utos ng Diyos na bawal mag-asawa ang madre. Nasa sayo pa rin naman yun kung mag-aasawa ka o hindi. Bongga! Bagay talaga sa'yo magmadre. Teka, matanong ko nga kita, gusto mo ba magmadre, Aling Reza? Uy, ano ba, Aling Dagoli? Ayoko magmadre. Lalandi pa ako. Kakanak pa ako. At ikakasal pa ako, no? Ikaw ba? Gusto mo? Depende sa panahon, kasi malay mo, one day, magdesisyon ako na gusto ko pala magmadre. Pero, pwede naman mag-serve kay Lord kahit hindi magmadre, di ba? Shala si ante. Pero pag-usapan naman natin yung mga illegal ang mga ginagawa sa sarili o sa community. Matanong ko sa'yo, Aling Dagoli, mayroon ka bang kakilala na nagsisigarilyo o nagbe-vape na ay kinadulot ng masama? Ay, oo, marami. Isa na dito yung kapitbahay namin na di matigil-tigil yung pagsisigarilyo. Grabe ka naman. Chismosa ka talaga. Alam mo ba, yung kapitbahay namin na uwi sa paghihiwalay ng asawa nila yung paninagarilyo dahil nga ayaw itigil. Parang naman yung sa kapakanan niya. Grabe naman pala yung kapitbahay nyo Bakit naman ayaw itigil? Dahil nga nalulong na rin sa ganong pag-uugali. Siguro nalulong sa kahirapan. Sabi ko nga kanina, kahit anong problema yan, hindi solusyon ang pag-drugs or paglulong sa paninagarilyo. Masama yun Agree. Dapat pinipace out din yung mga naninigarilyo Kasi nakakasama rin sila sa community natin. Face out na yan! Agree ako dyan sa opinion mo. Anyway, may tatanong ako sa'yo, nakapanigarilyo ka na ba once in your life? Shala ka, Aling Dagoli. Hindi, paano ka ba? Hindi naman ako mahilig sa mga ganun. Dinabonyak ako ng nanay ko. Ikaw ba? Paano pag oo, tatanggapin mo pa rin ba ako? Ay, hindi na. I don't talk to people who has an addiction. May makabate. Siyempre naman hindi pa ako nakapanigarilyo. Ayoko subukan kasi masama din sa kalusugan natin yun Naks naman, may paganash aling mo. Talaga lang naman, kabogabol talaga yung advices ng payong ina mo. Ako naman ang magtatanong sa'yo, Aling Reza. Baka ano naman yung itatanong mo ha? Ang advance mo talaga mag-isip, Char. Ito na nga itanong ko, mayroon ka bang kilala na masama ang bisyo? Siyempre, madami na. Isa na dito yung mga kaedad natin, na feeling ko akala mo maganda sa kalusugan yung ginagawa nila. May mga mas mababata pa nga sa atin Grabe naman mga kabataan ngayon. Ay, kabataan din pala tayo. Pero at least hindi masama bisyo natin. Agree. Kaya sa'yo ako Small things. Ano ba maipapayo mo sa mga gantong masama ang bisyo? Ay ito, may kakilala kasi ako na malala yung bisyo Impluwensya rin ng kaibigan. Siguro try din nila iwasan yung bad influence na kaibigan nila. Kung masama lang naman yung nadudulot sa kanila, well, mas better na i-cut off na lang nila yon. Mas better talaga na piliin natin yung mga naging kaibigan natin. Ay, lalo na kung puro inuman lang or kalandian. Kesa tulungan ka sa akads or kali-impluwensyahan ka ng mabuti, di ba? Agree ka ba sa akin, Aling Reza? Agree na agree. Bad influence talaga yung mga mahihilig sa inuman no? Kesa gawin yung mga incomplete activities, nag-inuman pa lalo. Hay nako. Tama ka dyan, te. Targeted ba yan? Yes? Ewan. Siguro? Malay. Hindi. Tamaan na matamaan. Dami mo naman sinabi, te. Pwede mo na palitan si Boy Abunda. Sama talaga ng ugali to. Sarap dukdukin. Lo, grabe ka naman. Tama na nga, dami mong say. Hindi naman related sa topic natin yun Okay. So, ano pa ba pag-uusapan natin? May chismis ka pa ba dyan, Aling Reza? Ay nako. Talaga naman. Ako pa, baka hindi mo alam, chismosa ako ng bayan. Grabe ka na, Aling Reza. Kinarir mo na pagiging chismosa mo ha. I-share mo naman, igagay tip mo lang. Nagtataka ako, bakit kaya ginawa yung droga kung makakasama naman ito sa kalusugan at sa pag-iisip ng tao?
Ang paggawa kasi ng droga ay kadalasang nauugnay sa mga layunin tulad ng kita, kapangyarihan o personal na adiksyon ng mga taong nagpopondo dito. Kahit alam ng karamihan na masama ang epekto ng droga, ang mga taong ito ay patuloy pa rin sa paggawa nito dahil sa mga personal na motibasyon o pananaw. Lo, ganun na pala ang henerasyon natin ngayon. Sa totoo lang, nakakaawa yung mga kabataang nag-a-addict. Nakaka-reflect talaga sa kung paano sila mabuhay o sa pagtrato sa kanila ng kabilang magulang. Siguro naman may iba pang paraan sa paghanap ng hanap buhay kesa sa pagdodroga. True ka dyan, te. Nakakaawa talaga. Like, minsan kulang sa argwa ng magulang or naghihirap na talaga sa buhay. True ka dyan. Agree. Pero ito, alam mo ba? May namamaalam na. Huy, sino? Ano cause of death? Alam mo ba? Yes. Suicide yata. Ay, grabe. Di ba yung suicide, sin din yan? Tsaka, he won't be able to enter the heaven's gate kasi nga siya lang din yung may kasalanan kung bakit siya namatay. Kaya nga ewan ko ba kung bakit ganyan yung mga tao ngayon. Pero we don't have any idea kung bakit nila nagagawa yun. Malay mo, may reason kung bakit nila ginagawa yung mga bagay na yun. Tsaka, it's up to them naman. Ginusto rin nila yun. So, hindi natin dapat i-judge yung mga ganong sitwasyon ng isang tao. Alam ko naman yun. Pero, hindi naman kailangan umabot sa point na magpapakamatay ka Kasi hiniram lang natin kay Lord yung buhay natin. Kaya we should be thankful for it. Dapat nga magpasalamat pa tayo na nandito tayo sa mundo at namumuhay. Yung ibang tao nga na gusto pang mabuhay ng matagal. Yun pa yung nauunang pumanaw. May point ka naman. Syempre naman. Kaya nga siguro na maging faithful na lang tayo kay God at magpasalamat. If may pinagdadaanan, huwag natin ikip sa sarili natin. Let's try to open it up to Jesus. Kasi siya lang din magkakaintindi sa atin at makakatulong sa lahat ng problema natin. Pwede naman kasi mag-run sa mga magulang. Huwag lang hahantong sa gantong sitwasyon. Kasi minsan yung mga nagsusuicide na yan, yung mga magulang nila ay napapatanong kasi napapatanong sa sarili nila ay ano ba yung pagkukulang ko na hindi ko naibigay sa'yo? Bakit nagpakamatay ka? May problema ba? Wala talaga akong kwentang ina. They questioning their worth. Agree ka ba? Yes naman. Amen po ba? Amen! Grabe, pwede na talaga mag-madre sina Aling Reza at Aling Dagol. Yan Agree ba you sa akin? Grabe, pwede talaga maging madre sina Aling Reza at Aling Dagoli, Agree ba yun sa akin, Nosjob? Oo naman, agree ako palagi sa'yo. We, plastic ka talaga, kahit kailan. Ano ba? Hindi naman palagi. Minsan lang. Minsan kasi may point ka kaso pointless. Kung breng kaya kita ngayon, sabihin mong hindi. Agree naman ako. We, agree na agree. Agree na agree. Talaga ba? Ano ba naman itong mga tao na ito? Daming say, seryoso yung pinag-uusapan Kaya nga Anyways, in all seriousness and jokes aside, malaki talaga epekto ng droga sa pagkatao mo and you should seek help immediately. Yes, agree and you should seek advice or help kay God. Then, kasi lagi naman andyan si God whenever you make sin, He's always giving you another chance. Just seek forgiveness from God. Yes naman, amen. Ano ba? Serious mode na ba this? Depende sa mood. Pero grabe ang dami ng happening sa life, hindi ko na kine-carry. Hindi ko na rin kinikerry yung mga pangyayari Alala na ng mga kabataan ngayon Totoo, natututo na agad sila magbisyo, while here's me na iniisip pa rin kung may heaven at hell ba. Meron nga ba? Wala naman kasing ebidensya na merong langit at impyerno. Pero para sa akin, totoo. Dahil isa akong mananampalataya at according sa Biblia, ito ay totoo. Na once ikaw ay namatay, ikaw ay mapupunta either langit o impyerno. Pero gaya nga nung sabi mo, it's not yet proven. Kaya wala tayong kasiguraduhan na pag namatay na tayo, whether sa heaven tayo mapupunta or hell. Agree, pero may mga kumakalat na news na I don't know if it's true or fake. Some news is all about heaven and hell.
Like they say, they encounter God and sinasabi rin nila na they saw the heaven noong natulog sila. Like they sleep and they had a dream about heaven and God. But the other news is they're saying na they encountered hell and they saw Lucifer, they entered the hell, tapos sobrang init daw, like parang nasa volcano that is full of lava. Sa tingin mo, totoo yung mga news na yun? I don't think so. Kasi minsan some of the news is fake and some news are true. Ikaw ba? Do you think ba it's fake? Ewan lang din kasi minsan nagme-make up lang sila ng stories. Pero syempre, it came from the news. Experts sila so hindi natin alam if it's true or not. Bakit kaya kailangan nilang gumawa ng fake news, no? Kasi nga kailangan nila kumita. Pero may magandang paraan naman para kumita ng pera. Kaya nga, hindi naman din nila kasalanan kung fake information yung makuha nila. They're just trying to tell us what's with the updates. They're reporting us news for the money and people at the same time. Pero pwede makulong yung mga nag-i-spread ng mga fake news according to Republic Act number 11469. Spreading fake news is a crime. Let's move on na to the other topic. Ito ako naman yung may tatanong ako sa iyo Nawala ka na ba ng tiwala kay God? O parang na-try mo na kahimuan? I'll be honest, nawalan na ako ng tiwala kay God. Nung one time na nag-pray ako, well, hindi naman siya one time kasi madalas na ako nag-pray. Pero, nung nag-pray ako na sana mawala na yung family problems namin, parang wala lang din nangyari. Hindi naman siya natupad ni God kasi sunod-sunod yung problema namin. Nung nag-pray ako na sana mawala na yung family problems namin, pero nung parang hindi agad natupad ni God yung wish ko na yun. Kaya sa tagal-tagal, parang nawawalan ako ng tiwala kay Lord nun. Pero nung na-realize ko na, napagtanto ko na mali pala ako na mawalan ako ng tiwala kay God that time. Kaya na-realize ko na pagsubok lang pala yun. Kaya parang binigay siya sa akin ni God na parang motivation lang para. So, binigay yun sa akin ni God as a motivation in my life. Ikaw ba, Aling Reza? Yes, nawalan na rin ako dahil dati hiniling ko kay God na sana hindi na ako mapa-hospital dahil may sakit nga akong appendix noon. Tapos, hiling ko wag na sana ma-hospital dahil magastos at walang pang-budget ang mama ko para doon. At mahal ang pagpa-opera pero na-realize ko na dapat nagdasal na lang ako instead of mawalan ng tiwala. Like, napaisip ako noon dati na, what if mamatay ako? What if hindi maganda yung kalabasan? Like, ganun yung nasa isip ko. And then, iyon, naka-move on na ako. Grabe naman pala pinagdaanan mo, Aling Reza. Okay lang yan, cheer up. Ay, syempre, bata pa ako nun Oh, tama na, nagugutom na ako. Joke. Dito na magtatapos ang aming episode, mga kachika! Tara na, ang daguli, tayo magpaalam na. Hanggang sa muli, mga kapanalig! Muli, kami ay ang Chika Minute Kapeng Mainit! Paalam, mga kachika!